sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinabi nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang Mahiya naman siya pala. kasi talaga, those projects yung flood control kung hindi man substandard unfinished or substandard projects. No? Yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na. So meron silang makulong. Wala bago mag-Christmas. Wala. So huwag niyo na-expect na makulong yung dating speaker o mga members sa House of Representatives. Huwag niyong palit na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Tama naman talaga si BP. Huwag na natin asahan na makukulong si Congressman Martin Romualdez at iba pang mga House of Representative. Ano lang yun mga insan, pinapa-excite lang talaga tayo. Mas maniniwala pa nga ako mga insan kung ibigay ni BBM yung pag-iimbestiga sa flood control kina Senator Marcoleta at Alan Peter Cayetano. So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalik at syempre maraming salamat mga insan sa patuloy niyong pagsuporta at panonood dito sa ating channel. Huwag po sana kayong magsawa at syempre huwag niyo pong kalimutan mga insan, lalong-lalo na po sa mga kapwa DDS ko dyan, na suportahan po ang ating channel at mag-subscribe po kayo. Libre lang po to mga insan, wala pong bayad ang mag-subscribe kaya huwag po kayong matakot. Subscribe na, bisitahin din po ang ating Facebook page at TikTok mga insan. So eto mga insan, maganda to. Pag-usapan po natin to, ang sinabi o dito sa opinion o ano man tawag dito mga insan. Pero eto sabi ni VP Sara Duterte, no? Pananaw niya to mga insan na yung pagpapakulong daw kay Martin Romualdez wag na po nating asahan. So, kung mga insan, sa ngayon po ko dyan, wag na natin talaga asahan yan. Medyo parang pakwela lang yan, pautot lang yan. 'Di ba? Para kunwari, ma-excite tayo. Ayan na, may mananagot na sa flood control. Pero parang iba ang basa ko dito mga insan. Parang may something talaga to. Parang isa rin to sa mga diversion na gagawin itong administrasyon na ito. Kilala naman po natin kung paano sila gumalaw mga insan Diba, hindi na po tayo magtataka dyan. Unang-una ito kasi kapag natuloy kasi to, mapapakulong nila si Martin Romualdez, permis aamin to permis magtuturo to kung sino yung dyan, promotor sa mga malawakang na yan. Diba, corruption na yan. Kasi siyempre, yun naman talaga ikakaso kay Martin Romualdez kasi wala naman ako nakikitang ibang kaso niya na pwedeng isampa. Patong-patong na kaso daw. Pero yung naiisip ko lang na kaso mga insan kay Congressman Martin Romualdez is yung yung corruption nga dito sa flood control issue na to. So kung diyan mapupunta yung kaso mga insan, gaya nga ng sinabi ko sa nakaraang video ko, di parang inamin na ni PBBM na totoo yung sinasabi ng 18 Marines na mayroon talagang deliver ng mali-malitang pera. Di ba mga insan? Kasi corruption nga Yun din yung sinasabi ng mga 18 Marines Di ba? Nakukuha niyo yung punto? Mga insan? Doon talaga siya papunta So tingin mo, tingin nyo mga insan, mangyayari yung ganito? Malabo din. At gaya nga na sinabi ni Attorney Reserva, siyempre din na yan ni Martin Romualdez. Sasabihin niya, bakit ako ba ang nag-ano ng proyekto? Diba, yung mga ghost project na yan, ako ba ang nasa na yan, proyekto na yan? Ako ba ang gumawa niyan? No, signatory ba ako dyan? Ganun lang din yung mga insan. Siyempre, di wala matibay na ebidensya. Pagka ganun, diba? Mabibinbin lang din kaso, baka ma-dismiss yan. At isa pa dyan, siyempre, alam naman po natin yung DOJ, kung kanino yung DOJ mga insan Diba, dapat nga, hiwalay siya ng institusyon para siya sa pananagutan. Diba, hindi siya dapat selective, hindi siya dapat sa pamahalaan, kundi hiwalay siya ng institusyon na mapapanagot yung may mga sala. Kaso hindi mga insan Pansinin nyo, kung sino yung naghahabol sa korupsyon at sa issue ng flood control, yun ang kinakasuhan.
At kapag kumampi ka sa kanila mga insan, wala ka ng kaso. Di ba? Ilang beses na nilang pinatunayan yan, ilang beses na paulit-ulit na pinapakita nila sa taong bayan. So tayo maniniwala pa ba tayo sa kanila? Paikot na lang yan mga insan eh. Di ba? Kung hindi ako maniniwala sa kanila mga insan na kaikikan yung mga ganyan, kakasuhan natin yan. Kaano nyo yan eh? Kaalyado nyo yan, malabo yan. Parang ano na lang yan, tama yung sinabi ng isang political analyst na ginawa na lang scapegoat nila si Congressman Martin Romualdez. Pag nangyari kasing ganyan, ito lang challenge ko sa Pangulo kung gagawin. Di ba? O di patuloy nyo imbestigahan yung flood control. Yan ang maganda. Kasi nga, itinuturo si Congressman Martin Romualdez, di ba? Diyan sa flood control na yan. So, yan ang dapat. Patuloy nilang imbestigahan yan. Yun yung pinakamainam dyan, mga insan. O, teka lang mga insan, stop muna tayo. Inom lang tayo tubig, mga insan. So yun na mga insan, medyo inuubo kasi talaga tayo at sinisipon siguro sa panahon to mga insan. So wag na natin ito patagalin, gawa na natin to ng reaction video mga insan. Itong pagpapakulong di umano kay Romualdez, wag na daw natin asahan ayon pa kay VP Sara Duterte. So ito na, panoorin natin ito mga insan at bigyan natin reaction. Ako nanood ng Sona live last year and wala akong planong basahin. Nilalaman Tama naman. Ano na, muna pag-aksaya ng panahon. I truly believe it is a waste of time. Tama. The Filipino people. Hindi ko ba napansin, hindi na-discuss yung 2027 budget na mas committed talaga sila na talagang mapunta sa taong bayan? Hindi na-discuss yung 2027 budget. Bakit? Bakit? Yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinabi nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire dahil ang Mahiya naman siya pala. kasi talaga those projects yung flood control kung hindi man substandard unfinished or substandard projects. No? Sabi niya, amend the IPERA law o RA 9136. Pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo gusto pa inspeksyonin ng Meralco. Ang labo talaga. Hindi raw pinanood at wala ring balak basahin ni Vice President Sara Duterte ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil para sa kanya, pagsasayang lamang ito ng oras. Hindi rin naniniwala si VP Sara na makukulong si dating House Speaker naman. Martin Romualdez Siya naniniwala. at iba pang mambabatas na umano'y sangkot sa flood control scandal. Malabo yan. Si Jason Rubico, sir po. Maniniwala lang ako niya pagka pinambestigahan Kasalukuyan talaga nasa yung The flood Hague, control. Netherlands, si Vice Ituloy President ang Sara hearing. Duterte upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court. Okay lang naman siya. Wala ko siyang problema. We had productive discussion about Parang politics. nalalapit na rin natin pag-uwi niya, Tatay Digong, mga inisan. oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika. Kasi may sinabi na si VP Sara nung pagbisita yung sa London na tinanong karami. din siya kung napanood ba niya ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Vice Presidente, hindi siya nanood at wala rin siyang planong basahin kahit ang buod ng talumpati dahil naniniwala siyang wala itong pakinabang sa mga Pilipino. Tama, sangayon ako kay VP. Ako nanood ng Sona live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng Sona o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi rin ni VP Sara na wag nang umasa ang publiko na makukulong si dating House Speaker Martin Tama, Romualdez tama. at iba pang miyembro ng Kamara na umano'y nasasangkot sa flood control scandal. Ayon sa kanya, katulad lamang umano ito ng mga naunang pangako ng Pangulo na hindi naman natupad. Tama. Gaya ng pangakong may makukulong bago matapos ang nakaraang taon at ang 20
pesos na kada kilo ng bigas. Iba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So, meron silang makulong. Wala. Bago mag-Christmas. Wala. So, huwag niyo na-expect na makulong yung dating speaker o mga member sa House of Representatives. Huwag niyong, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Doon tayo sa 20 ang bigas. May makukulong Excuse me po. Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Tinawag din ni Ba't Sara tayo na naniniwala? PR stunt ang naging pahayag ni Marcos sa SONA na mahiya naman kayo na tumutukoy umano sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Mahiya naman kayo pala. Mahiya naman pala kami. Scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, those projects yung flood control, kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Git, Yun na nga yung mga insan eh. Backfire talaga. Kasi kahit sa Ilocos eh, pinuntahan ni Idol Mother Hog dun eh. Sa lugar mismo nila yun, mga insan eh ha. Sa Paway ha. Lugar mismo nila yun. Binisita ni Mother Hog yung flood control nila doon. Mga hindi tapos. Oh. Paano yun mga insan? Di backfire talaga sa kanila yung mga insan. At tama naman talaga si BP. Huwag na natin asahan na makukulong si Congressman Martin Romualdez at iba pang mga House of Representative. Ano lang yun mga insan, pinapa-excite lang talaga tayo. Mas maniniwala pa nga ako mga insan eh kung ibigay ni BBM yung pag-iimbestiga sa flood control kina Senator Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Maniniwala ako dyan mga insan. Oo, so sobrang maniniwala ako sa sasabihin niya. Diba? Ayun talaga, pag inimbestigahan yun, baka may makulong talaga at may mapanagot. Oh. Yun nga lang, kung hindi rin haharangin ng DOJ at saka DLG, alam mo naman na ano niya yun eh. Ano na ni BBM yan eh. Yari tayo dyan mga insan. Ako naniniwala talaga ako dito sa sinasabi ni BP Sara Duterte. Tama talaga siya. Huwag na natin talaga asahan yun. Diba? Huwag na natin asahan na makukulong yun. PR lang yun mga insan. Katulad nung sinabi niya na mahiya naman sila. Tuloy natin ito mga insan. ni VP Sara, sinabi lamang ito ng Pangulo upang mailayo ang kanyang sarili sa usapin ng katiwalian sa flood control Tama. projects, lalo pat siya ang lumagda sa pambansang budget. Tama Sabi ulit. niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control. At ang daming nauto niyan. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na Ang dami mga ululista nun. Hindi, sinibig mo yun ng ano. sa corruption, sa Nako. flood control scandal. Kasi siya yung pumirma ng budget. Ayon kay VP Sara, hindi maikakaila ng Pangulo ang pananagutan sa umano'y flood control anomaly dahil siya ang lumagda sa budget kahit alam niya umano ang mga insertion dito. Tama. Sinabi rin niya na ito ang isa sa mga naging batayan ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya noon. Para sa Diyos at sa Pero Pilipinas, hindi pinansin yun. ako si Jason Rubrico, SM9 News. Nagtatag isang ekonomista kung bakit hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang panukalang 2026 National Budget na anyay isa sa pinakamahalagang usaping dapat mailatag sa publiko. Ayon sa ekonomista, karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung magkano ang nakalaang pondo ng pamalaan para sa susunod na taon. Tama, no? Kung saan ito ilalaan at paano ito gagastusin.
Sambahayan natin ang balita ni Paul Montibon. Nagtaka ang isang ekonomista kung bakit hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang panukalang 2026 National Budget na anyay isa sa pinakamahalagang Yung usaping bakit nga pala hindi? ng publiko. Ayon kay UP pinag-usapan. Professor Astro del Castillo, mahalagang mailahad ng administrasyon kung magkano ang nakalaang pondo para sa mga susunod na taon, kung saan ito ilalaan at paano ito gagastusin ng pamahalaan. Iginiit ng ekonomista na karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung paano pamamahalaan ang kaban ng bayan, lalo na't ang pondo ng gobyerno ay mula rin sa buwis ng mamamayan. So hindi nyo ba napansin, hindi na-discuss yung 2027 budget na mas committed talaga sila na talaga mapunta sa taong bayan? Hindi na-discuss yung 2027 budget. Bakit? Bakit? May hirit pa si Del Castillo na dapat ding maging malinaw sa publiko kung may mga panibagong kasunduan o deals na nakakaapekto sa paggasta ng pamahalaan. Meron na naman bang deals na nangyayari amongst... anyway, I'm just an economist, di man ako political. Yeah, deal. Wala ko. It should have been discussed. Ang 2026 national budget ng Pilipinas ay 6.793 trillion pesos, ang pinakamalaking annual budget sa kasaysayan ng bansa. Grabe naman laki nun. Bilang Republic Act number 12314 noong Enero 5 taong 2026. Ilan sa pinakamalalaking alokasyon ay ang edukasyon na may 1.3 trillion Nako pesos. po, totoo kaya yan. Doon pa naman kinukuha, sabi ni VP Sara yung ano. Agriculture, 297 billion pesos at social protection na may 270 billion pesos. Sa huli, nananawagan ang ekonomista sa pamahalaan na tiyaking malinaw dapat at bukas sa publiko ang mga detalye ng 2026 national budget upang mapalakas ang pananagutan at transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Yun o mga insan, yun talaga yung dapat. Dapat maging malinaw yan, malinaw sa taong bayan kung saan talaga gagamitin yung budget. 'Di ba mga insan? Ang nakakatakot kasi diyan, sobrang laki ng pondo sa 2026 sa edukasyon. Puro trillion, actually puro trillion nga yun mga insan eh. Pero 'di ba, sinabi nga ni VP Sara noon nung kalihim siya ng edukasyon, kinukuha sa kanya yung ano. Yari tayo dyan mga insan. Sa laki ng budget niyan, kung tutuusin lang mga insan, sa laki ng budget niyan, pwede mong mailibre yung mga estudyante sa kanilang pag-aaral eh. At ang dami na sanang mga naitayong mga paaralan. Ang laki ng budget yan, kung tutuusin mga insan, kung talagang seryoso ang gobyerno natin about din sa edukasyon, malamang sa malamang talaga mga insan, magaganda ang mga classroom natin at pwede pang magkaroon ng libreng pag-aaral ng mga estudyante at wala talaga silang babayaran. 'Di ba? Pati uniform sana nila malibre din. 'Yun ang pinakamainam sana na mangyari dito sa ating bansa. Sana may pangulo, may magkaroon ng presidente na ganun mag-isip. 'Di ba? Ilibre yung edukasyon ng mga mamamayang Pilipino. At ang nakakatakot pa, isa sa nakakatakot dito yung 2027 budget mga insan ha, hindi rin nila binanggit kung magkano yung budget na yon. Kasi siyempre tingin ko malaki yan mga insan, mas malaki sa budget nga 2026. Oh, kaya kung sinabi na mas malaki mga insan, kasi di ba nga sabi nga nila sa 2027 magkakaroon sila ng rocket launch in space. Eh magkano magpagawa ng rocket? Diba? Yung mga gagastusin nun, pagbibuild nun, lugar na pagtatayuan, mga pasahod nun. So, ang dami mga insan. So, malaking budget talaga. At sabi nga ng ekonomista na yan, may kasunduan na ba? May agreement na ba? Mga baka mamaya kasi palusot lang din yung rocket na yan mga insan. Tapos, sa Paxelica yung, alam yung pondo. Hindi natin alam mga insan pwedeng mag-ikot-ikot yan. At ang mahihirapan talaga dyan, taong bayan, ng mga ordinaryong mga Pilipino, ang magiging kawawa yan ng ating mga maralitang manggagawa, yung mga simpleng tao, yung mga ordinaryong tao na hikahus dito sa ating bansa sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Nakakatakot yan mga insan para sa atin dahil patuloy na lulobo
ang utang ng Pilipinas at baka magising na lang tayo isang araw yung Pilipinas pala ay naibenta na. Yari tayo dyan pag ganun nang nangyari. Tatuloy natin ito mga insan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNA News. Huwag kaiba man ang kanilang larangan ng expertise, kapwa nakitaan ng kakulangan ng isang political analyst at dating COMELEC Commissioner ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Daniela Paulite. Kulang umano sa komprehensibong paglalatag kung paano maisasakatuparan ng mga pulisiya ng pamahalaan. Ito ang naging assessment ni political analyst Professor Froilan Carrillo sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Carrillo, higit na nakatuon ang talumpati sa retorika at pagpapatuloy ng mga naunang programa kaysa sa paglalatag ng mga bagong hakbang para tugunan ang mga halagang suliranin ng bansa. So, it's trying to cement a legacy, pero hindi ko alam kung anong klaseng legacy yan. Ano ko, alam ng legacy yun. Because to begin with, wala naman talagang konkretong programa o polisiya siguro na maaalala natin itong ating Pangulo, no? Sa kanyang SONA, ibinida ng Pangulo ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa krisis na dulot ng tensyon sa Middle East. Gayunman, sinabi ni Calilong na mas nabigyang pansin ang mga programang ayuda kaysa sa mga pangmatagalang Totoo yun, reformang ayuda. kailangan ng bansa. At marami din nagreklamo sa iyo, di naman lahat talaga nakakuha. Naiintindihan niya yung Piling tao lang daw mga insan. nararanasan ng mga kababayan natin at the ground, yung mga nasa laylayan. Pero napupulangan pa rin ako sa kung paano talaga siya maglalatag ng mga tinatawag nating structural reforms that are sustainable and at the same time meron talagang maayos na pagpapatupad, because again, nandito pa rin tayo doon sa kanyang ayuda diplomacy, which I believe is Ayuda. Ban-aid solution ika nga sabi ni Public Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay nagsabing kulang sa konkretong detalye ang Pangulo kung paano ipatutupad ang ilan sa mga pulisiyang kanyang inihayag. Kabilang dito ang pag-amyenda sa EPIRA Law at pagtanggal sa system laws na ipinapasa sa mga consumer. Sabi niya, amend the IPIRA Law o RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo, gusto pa inspeksyonin ng Meralco. Ayon pa kay Calilong, hindi umano tumutugba sa realidad ang ipinapakitang imahe ng administrasyon sa SONA dahil mas nakatuon pa rin umano ito sa usaping politika kaysa sa pamamahala. Tama. Binanggit din niyang nananatiling Tama mababa talaga. ang satisfaction rating ng Pangulo Politika batay lang. sa mga nagdaang survey. He's trying really his best to be a leader or a president Kaya nga that sabi is ko sa inyo, lalong bababa ang focus on trust rating employing yan. good Tsaka governance. Pero alam naman satisfactory. natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, no? Because his government is really dead set more or less in politics, no? At Samantala, kapwa rin ikinadismaya ni Calilong at Guanzon ang kakulangan ng malinaw at detalyadong direksyon ng administrasyon pagdating sa foreign policy. Daan nila isa sa mahalagang usaping inaasahang magbibigay linaw sa SONA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Malabo talaga mga insan. Sobrang kulang. Marami talagang dismayado. Hindi lang dahil sila mga insan, sabihin na nating hindi sila pro Marcos. Kaso talaga mapapansin mo talaga na kulang. Kahit mga ordinaryong Pilipino kung manunood yan, ibig niya ako mga insan nakukulangan 'Di ba? Ordinaryong mamamayan lang tayo dito sa ating bansa. Meron tayong hinahanap talaga na pwedeng sabihin, ipagmalaki, ipangako ng Pangulo. 'Di ba? Yung makatotohanan. Hindi yung parang malaking proyekto nga yung bibitawan mo. Tulad ng rocket launch na yan. Sino bang hindi magkakagusto yan? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon tayo ng rocket doon sa space. Kaso nga lang, ang tanong dyan mga insan, makatotohanan ba yan? Diba? Parang malabo. Kasi yung bullet train nga natin, yung train na sa ilalim ng lupa, yung hanggang ngayon nga, hindi maayos-ayos, nandito lang yan. Ano pa kaya kung sa space pa pupunta? 'Di ba? Mga insan. Basta sobrang napakalabo ng mga pangako at saka walang malinaw talaga na pulisiya na inihayag yung Pangulo.
kung ano gagawin dito, kung saan niya dadalhin ng ating bansa. Tama yung political analyst na yun, mga insan, no? Na parang politika lang talaga, more on politics side yung mga pinapatunguhan nila. Kasi malinaw naman mga insan kapag sinisita mo yung gobyerno, lalo na may ibang politiko na sisitahin yung gobyerno at uungkatin yung baho ng gobyerno, ay magugulat ka na lang may kaso na. Di ba mga insan, magkakaroon na talaga ng kaso. Wala tayo. Ano tayo dyan mga insan eh. Kumbaga, pagdating sa ganyang usapin, kahit na sabihin mong mainis ka, magalit ka, wala ka rin talagang magagawa dahil hawak nila yung kapangyarihan. So, tingin siguro kasi nila, yung mga tao nagbubulag-bulagan pa rin hanggang ngayon. Hindi nila alam yung sambayan ng Pilipino, nag-iisip yan. At sinasabi ng taong bayan, kahit anong gawin nilang pangungundisyon sa kaisipan ng taong bayan, kahit anong gawin nilang propaganda, alam talaga ng sambayan ng Pilipino yung totoong nangyayari. Hindi na nila kayang pagtakpan yan, mga insan. Kasi kung totoong napagtatakpan nila yung mga issue na yan at kapalpakan ng ating gobyerno, lalo na ng Pangulong Marcos, di sana mataas yung trust rating at satisfactory niya. Di ba? Hindi, patuloy bumababa. Patuloy na nawawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanya. At taliwas yan, sinasabi ni Gado na binabayaran. Malabo mangyari na binabayaran. Sino magpapandig niyan? Hindi nga magbayad ng mga Duterte sa mga vlogger nila na katulad ng ginagawa sa kabila ng mga bayarang vlogger, di ba? Na may nagbabayad sa kanila eh. Paano nila babayaran? Yung malabo yan mga insan. Ano lang talaga yan? Naalala nyo yung kakandidato si BBM noon sa SWS, sa Pulse Asia, nangunguna siya. Bakit doon hindi masabi ni Gadon na binabayaran yung ano na yon, yung survey na yon, na ngayon negative siya, sasabihin niya bayaran? Malabo mga insan. Ibig sabihin talaga nun, totoo yung mga survey at talagang yung mga taong nakakausap yung dismayado sa Pangulo. Kahit saan ka maglakad dito mga insan, sa Facebook lang at sa mga social media mo lang makikita na parang lamang na lamang si Bongbong Marcos dahil maraming trolls na kumakalat dyan. Pero realidad, totoong tao, makakausap mo, naku po, lahat dismayado. Kung meron mang hindi dismayado, yun yung mga ululistan panso na kahit anong gawin mong paintindi na mas masarap ang honey, doon pa rin sila sa iyat. Mga langaw kasi. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. At kung may comment at reaction kayo, suggestion, at pa-shoutout, ilagay sa ating comment section. At pag-usapan natin yan, natupusuhan ko yan. Maraming salamat mga insan. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam po.